Okay, isang magandang gabi ho sa ating lahat. Good evening din po. Pastor Good evening Evening. po, Pastor. Ganito evening po sa lahat. Yaya. Good evening Good po. evening po. Hanggang sa ating Good evening meeting. po sa lahat, Sa mga lahat. kabiyaya, pastor. Good evening po. Charito, Charito sa lahat. Sa mga kabiyaya. Gandang gabi, Pastor Rachel. Okay, isang magandang gabi ho sa ating lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. Mga nagsusubaybay ngayong gabi at mag-New Year na, no? At hindi lang to, no, yung mga taga-ibang bansa na nanonood sa broadcast ng ating YouTube channel dito sa The Bride of Christ TV at lahat ng mga umaaten ngayon. So we only have 77 persons here sa ating Google Meet. Salamat po sa inyong matyagang pag-aaral ng salita ng Diyos. Palakpakan nga natin si Lord. Ako'y pinagpala at pinaburan ng Diyos. We always say that. Lagi natin sasabihin po yan. Kasi po, yan po ay pananampalataya. Umuugnay dun sa totoong katayuan nating bilang Kristiyano. Okay, so pray muna tayo, no, para kondisyon yung isip natin. Diyos na mga pangyarihan sa lahat, salamat po, Panginoon. At sa ngalan ni Jesus, kami po ay nagpapasalamat, Panginoon, sa iyong mga ginawa, na ang iyong mga ginawang ito ay patuloy na umeepekto sa aming buhay ngayon. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong mapagpalang kamay, sa iyong tinapos sa krus ng Kalbaryo na dahilan kung bakit kami pinatawad, kami ginawang banal, kami pinagpalat, pinaburan, kami, Panginoon, ay naligtas forever. At kami pinagaling mo na sa lahat ng aming mga sakit karamdaman. Lahat ng ito ay credits, Panginoon. Dahil sa iyo, Panginoon. Lahat ng ito, Panginoon, ay papurit pasasalamat lamang po sa iyo. Wala kaming pinagmamalaki. Lahat ng meron kami ay galing sa iyo. Galing sa iyong tinapos sa krusang Kalbaryo, Panginoon. Salamat po ng marami sa ngalan ni Jesus. Amen. Palakpakan natin si Lord. Okay, so New Year's End. Tapos na ang 2024. Kinakabahan ako sa 2025 at 2026. Naku po, Lord. 32 AD, pinako si Kristo sa krus ng Kalbaryo. Year of Nisan. 32 AD yun. Okay? Okay, ano ngayon, Edwin? Sabi ng Diyos sa Hosea, 2 araw bago ma-restore uli ang Israel mula sa pagkapako ng kanilang Mesiyas. Yung 2 araw na yon, hindi yung literal. Kasi isang ka nakakita ng bansa na 2 araw lang ma-restore na, walang ganun. Ang sabi sa Bible, ang 1,000 taon sa Diyos ay isang araw, ang isang araw sa Kanya 1,000 taon. Malinaw yun. Old Testament and New Testament, malinaw yun. So saan kaya dedepende ang Diyos sa 2 araw na yon bago ma-restore ang Israel? Hindi kaya sa oras niya. Sa oras natin, 2,000 taon yun. 32 AD plus 2,000 years is equal to 2032 AD. Darating na si Kristo kaya. Tapos, bawas tayo. 7 taon ng tribulation paatras para mag-rapture. Hindi kaya ngayon 2025 summer, naku po Lord. Nawa nga dumating ka na ngayong summer. Okay. So kaya sinasabi ko sa inyo, magantay-antay tayo. Hindi ako nagsasabi na 2025 magra-rapture. Hindi ko sinasabing ngayong summer. Nag-iisip lang tayo. Sabi ng Diyos, di ba? Maging handa daw tayo. Yung pagiging handa pag-aaral ang salita ng Diyos.
Ang akin, ang stand ko rito, nawa nga, no? Nawa nga. Nawa nga itong 2025 na yun. Nawa nga sa generation natin, nawa nga. Kasi, ayun ayon sa pag-aaral. Tsaka ang Diyos po, mga kapatid, laging sakto siya sa oras. Lagi siyang sakto. Pag sinabi niyang 7 araw, 7 araw. Pag sinabi niyang 3 araw, 3 araw. Pag sinabi niyang 40 days, 40 days. Pag sinabi niyang 2,000 taon, 2,000 taon. Okay? Ang Diyos ay accurate, mas accurate pa siya sa computer. Di ba ang computer, pag pinoprogram mo, laging accurate? Kung ang computer programming nga, kung mga computer nga ay accurate, ang Diyos pa kaya na mas matalino pa sa computer, no? Kaya pag sinabing gantong pecha, ganto. Pag sinabing 1,260 days to 1,260 days, ganun po siya. Okay. So may topic po tayo ngayon, mga kapatid, no? Pinamagatan po natin tong believe in Jesus versus believe in Jesus payment. Ano pagkakaiba nila? Halos lahat ng born-again Christian churches ngayon ay hindi talaga pinapangaral o tinuturo yung totoong gospel. Ano bang tama dyan? Believe in Jesus o believe in Jesus payment? Isa-isahin muna natin tong idea na to, no? Yung believe in Jesus na yan, idea yan ng karamihan mga churches ngayon na kailangan mo raw, para maligtas ka raw, kailangan mo raw tanggapin si Kristo bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Kahit ang mga taga-ibang bansa, mga Western, believe in Jesus as your Lord and Savior. Puro ganun ang mga preaching nila no? Believe in Jesus daw. Oo. Para di ko maligtas. Ngayon, tanong, tama ba yung gospel na yun na believe in Jesus? O ano kaya mas accurate, believe in Jesus or believe in Jesus payment? May ginawa. So, ano pagkakaiba nila? Isa-isayin natin yan, common, ang tinuturo sa mga churches ngayon ay ay believe, maniwala ka raw kay Jesus. Yung mga mabilisang evangelism, pag nag-share yung mga common ng mga born again Christian, manampalataya kay Kristo, kay ligtas na, di ba? Puro manampalataya kay Kristo, just believe. Believe in what? Believe saan? Okay? Ngayon, ang tanong, saan nila nakakuha yung mga ganyang idea? Kasi tinan nyo, ang problema kasi, ang lahat ng mga born-again Christian ngayon, saan nga ba yun? Teka lang, Ang tanong, sapat ba naman ang palataya ka kay Kristo sa Diyos na na Diyos lang? Kasi tinan nyo, yung paniniwalang believe in Jesus, believe in what? Ang madalas na pinagtatalunan noong 1980s, 90s, 2000 at ngayon 2010, last decade, laging ang pinapangaral, believe in Jesus, manampalataya kay Kristo. Meron pa nga nagsasabi na have a relationship your Christ, di ba? Relasyon kay Kristo. Only relationship kay Jesus Christ daw ang kaligtasan. Ang tanong, tama ba yung ganong gospel? Kasi dito pumapasok yan believe in Jesus. Karamihan na sa mga born again ngayon ang tinuturo. Diba? Karamihan na, guys. Pero yung gospel na yan na believe in Jesus, maraming verses yan. At bihirang tinuturo yung believe in Jesus payment. Yung ginawa ni Kristo, no? Aminin nyo na, ganyan kayo di ba? Karamihan sa atin, may nakikita pa akong ganyan kahit full grace na, laging ganyan ang gospel, believe in Jesus and you will be saved. Masama ron, masama doon sa believe in Jesus, kay Jesus na nga nananampalataya, alang nga naman kay Buddha, alang nga naman sa ibang bahan, Jesus na nga, oo nga, ang tanong kasi, saan? Hindi nyo alam, ito paano ko sabihin ko sa inyo na sablay yung ganyang gospel? Believe in Jesus lang.
believe in Jesus. Ang tanong doon, saan? Di ba? Sapat ba na manampalataya kay Kristo na Diyos lang? Okay. Saan ba nagsimula yung manampalataya kay Jesus lang, manampalataya? Mga kapatid, mga nanonood sa YouTube ngayon, tapusin itong video to, huwag kayong magkakat, huwag kayong tatapos kagad tapos manghuhusga kagad kayo. Ang video ito, napakahalaga rito yung tinatapos. Kasi gusto ko muna ipakita yung dilim bago ang liwanag. Usually, pa nagtuturo ako dito, pinapakita ko muna yung mga palpak, mga kadiliman, bago ko binibigay yung solution. Kaya huwag ka muna magtatapos ng video ng gitna kaagad. Tapos, ito yung false gospel eh. Magkoko-comment ka dyan sa baba. Para kang di Kristiyano, no? Wait lang Painom lang muna ng tsaa, mga kapatid. Wait lang. Diba? Okay. Di tara, banatan na natin to, no? Wala na tayo hinihintay. Una, pag sinabing believe in Jesus, dito nagsimula yan sa gantong idea, no? Kasi ito yung mga verse nila. Di ba? Edwin, biblical naman yun, naman ang palataya kay Kristo para kay maligtas O sige, saan sa Bible yun? Ano yan nasa yan? Acts chapter 16 verse 30 to 31. Manampalataya. Alam ko ba di mo ako kontrahin? Sige, basahin natin. Ano daw? Ito daw, yung sinasabi ni Kambing, no? Yung mga kambing ganyan Ito yung basehan nila no? Sabi rito, no? Siya ay nilabas niya at sinabi, mga Ginoo, ano po bang dapat kong gawin upang ako ay maligtas? May nagtanong kay Pablo. Ito yung ang context ito, yung isang hentil na Romano. Romano, hentil yun, di ba? Na may senaryo na takot kasi nga nakakawala sila Pablo. Binabantayan siya ng nakawala sila Pablo. Kaya sa kawalan niya ng pag-asa, out of chaos, sinabi niya, mga Ginoo, anong dapat kong gawin upang ako'y maligtas? Ang sabi ni Pablo dito, si Pablo may sabi, no? Sumagot naman sila, ay si Pablo ba? Tama, Pablo at Silas. Ito, Pablo at Silas. Sumampalataya ka sa Panginoong Yesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambayanan. Okay? So, ang tanong dito kasi, no, sumampalataya ka sa Panginoong Yesus at maliligtas ka. Sabi nila, ayan, no? Ayan, na. Alinaw-linaw, binabasa mo ba, Edwin, Alinaw-linaw na nga, sumampalataya ka lang kay Kristo. Ang tanong kasi diyan, paano? 'Di ba? Manampalataya sapat ba o anong klaseng pananampalataya ba? Kasi lahat ng tao naniniwala kay Jesus, ibig sabihin lahat 'yung ligtas na. Kasi sa ngayon kasi ang pagsampalataya kay Jesus, naniwala ka lang. Ligtas ka na. Kaya tuloy yung mga ibang mga kumakalaban sa mga full grace. Ano yung faith lang? Faith lang? Di ba kaya naku-confuse? Dahil sa verse na to. Hindi nila tinapos. Sumampalataya ka at maliligtas ka at ikaw ang iyong sambayanan. Diyan ba natapos yun? Hindi. Ang sabi sa 32, at ang salita ng Panginoon ay pinahayag nila sa kanya at sa lahat ng nasa bahay. May paliwanag. Pinaliwanag dito. Sinabi lang muna ni Pablo yung title. Parang title to. Eto sumampalataya ka kay Panginoong Jesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambayanan. Tandaan nyo, may 32. Ano nangyari? At ang salita ng Panginoon ay pinahayag. Ayun, pinaliwanag nila sa kanya. At lang nasa kanyang bahay. Tapos ng gabi rin iyon, hinugasan ng bantay ang kanilang mga sugat at siya nagpabautismo. Pati ang buong, sapat ba yung faith lang naniniwala ka lang kay Jesus? Ayun, pinaliwanag yung mga procedure. Yung mga verse ng mga yung pananampalataya kay Kristo, hindi. Meron kang dapat maintindihan, okay?
Kaya nga lang, hindi pa rin convincing. So, sapat ba ang pananampalataya lang kay Kristo Jesus na Diyos lang? Oh. Tingnan to, no? Bibigyan ko yun sa pang verse, no? Na sapat ba talaga mananampalataya lang kay Jesus? Naligtas ba talaga? Yung literal talaga na, I believe in Jesus. Oh, ligtas na ako. Kaya tingnan nyo yung mga evangelism nung araw, no? Mga evangelism. Naniniwala ka ba kay Jesus? Oo, okay, ligtas ka na, ligtas ka na. Ligtas na raw. Hindi na piniliwanag yung gospel eh. Ay, naniwala ka lang. Kasi yan ang verse nila. Mga kapatid, napaka-deceiving ng gospel na yan. Ano? Believe in Jesus lang. Okay? Nag-affirm ka lang. Ang dapat kasi natin maintindihan dito, may piniliwanag, may paliwanagan pa. Okay? May 32. Yung 31 na yan, may 32. Dapat binasa nila to, no? Okay, another example, si Pedro, no? Oh. Basahin natin Mateo chapter 16, verse 13. Sabi rito, no? Nang dumating si Jesus sa bayan ng Cesarea ng Pilipos, tinipon niya ang kanyang mga alagad. Anong sinasabi ng mga tao patungkol sa anak ng tao? So, ano masasabi niyo tungkol sa akin? Tapos, yung mga alagad, sabi sa 14, sumagot sila, ang sabi po ng ilan kayo ay si Juan Tagabautismo. Sabi naman po ng iba ay kayo si Elias. At may nagsasabi naman po na kayo si Jeremias at isa sa mga propeta. 15, tinanong ulit si Jesus, ngunit para nga sa inyo, sino nga ako? Parang, oo nga, nandun na tayo, pero ang tanong, sa inyo nga, para sa inyo, sino ako? Si Pedro sumagot, sabi niya. Sumagot si Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Ang sumunod na verse dito, may sinabi bang ligtas ka na? Wala namang ganun eh. Sinabi ni Jesus lang dito na by its context, yung pagpapatuloy niya yung buong context, piniliwanag lang ng Panginoong Jesus na itatayo niya ang kanyang church. At ikaw ay Pedro. Tatayo ko ang aking iglesia. At kahuli-hulihan ng buong 16, actually, kung ligtas sa si Pedro sa panahon na ito, no? Bandang uli, di ba? Sa mga sumusunod, dininay pa nga niya si Jesus. Di ba? So, kailan na-born naging si Pedro? Obviously, alam naman natin, on the time na na-born naging talaga si Pedro, no, nainuwaan niya yung gospel, nung bumaba ang banal na spirito sa panahon ng Pentecost. Yun yung exact time na naintindihan niya na yung gospel. Kaya niya ipinangaral. Pero this time, naniwala lang siya na siya ang Kristo. Pero ang tanong, ligtas na ba siya kaagad-agad? Hindi. Until he understand the gospel. Di ba tayo rin naman ganyan dati? Alam natin, kilala natin si Jesus. Pero ngayon lang natin naintindihan yung gospel. Ano ba yung gospel? Yung the finished work of Christ. May tinapos po si Kristo, no? May ginawa ho siya. Okay? Ganun din sa no? Ito pa ang example na verse. John chapter 4, verse 25 to 26. Yung babaeng Samaritana, sinabi ng babae, nalalaman ko pong darating ang Mesiyas at tinatawag na Kristo. Pagdating niya ay siya magpapahayag sa amin. Sabi ni Jesus, ako na ang kausap mo. So tingnan niyo, no, maraming statement na sinasabi na ikaw ay Kristo. Pero ang tanong, hanggang saan? 'Di ba? Hindi kumpleto kasi. Ito masakit. Kung ang kaligtasan ay base sa nanampalataya ka, naniwala ka lang, okay? Naniwala ka lang na kay Jesus na ang siya ay Diyos, sa katawan tao, anak ni David, nangaral, pero hindi mo alam yung meaning ng pagkamatay niya, namatay, nabuhay, umakit sa langit, yun lang alam mo. Maliligtas ka ba ng ganon? Kahit ang demonyo, alam yun eh. Basa tayo, James chapter 2, verse 19. Sabi, sumasampalataya ka na ang Diyos ay iisa. Hindi ba? Mabuti yan. Ang demonyo man ay sumasampalataya rin at nanginginig pa. Pareho lang kayo. Yung mga gospel na believe in Jesus, ganun din, mga demonyo, ganun din, they believe in Jesus. Ang tanong,
Save ba sila? O, may binigay na verse si isang kapatid, John 3:16. Kasi ano to nasa dispensation pa tayo ni Jesus. Remember, ang kausap ni Jesus Christ dito, mga Hudyo, kaya ang initial nila talaga ay manampalataya sa anak. Oh. Remember, ang kaligtasan ng mga Hudyo ay hindi lang yung kaligtasan para sa buhay na walang hanggan, kundi yung kaligtasan na physical na mangyayari sa millennium. Sabi dito, sapagkat ganyan na lamang ang pag-ibig ng Diyos ang katauhan, kaya binigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sumampalataya sa kanya. Ang tanong nga kasi dito paano ka mananampalataya sa kanya? Saan parte doon? 'Di ba? Kasi tinan mo ang istorya ni Kristo, Diyos siya, nagsakatawang tao, namatay, nabuhay para tayo iligtas. Yun ang mensahe. Saan doon ka mananampalataya? Kasi tinan mo, kung naniniwala ka lang kay Jesus, iba mga born again ganun. Manampalataya ka sa Panginoon, taas niyo ang inyong mga kamay. Taas niyo ang mga kamay niyo. Taas pa! Naniniwala kayo kay Jesus? Okay, ligtas na kayo. At least alam ko naniniwala kayo kay Jesus. Di ba? Di ba yung pinost ko kanina na lalaki? At sino naniniwala kay Jesus? Sino naniniwala? Amen. Okay, at least alam ko na naniniwala kayo. Walang singilan, walang ano. Di ba? Yung pinost ko kanina. Ganun ba ang gospel? Di ba? Pero usong-uso yan, ha? Pero maaaring iba rito naniniwala sa ganyan. Ganyan ba ang gospel? Nakakalungkot, maraming churches ngayon, ang lagi lamang ng preaching nila ay mula Old Testament books hanggang Mateo, Marcos, Lucas at Juan, pero hindi binabasa yung Book of Acts at mga sulat ni Pablo. Tandaan niyo po mga kapatid, dapat kasi natin maintindihan na ang Book of Acts is a transition books. Una, makikita nyo dyan yung transition from Jews to Gentiles. From Peter to Paul. From by works to believing. And from believing Jesus to believing Jesus payment. Patutunayan ko sa inyo na nung una ang gospel, believe in Jesus, pero sa kalagitnaan ng Acts, nagkaroon ng transition na una ang gospel nila, manampalataya kay Kristo, kasi nga ang mga Hudyo pa ang dinidil noon. Kailangan nila manampalataya kay Kristo bilang hari sa darating na kaharian ng Diyos. Kasi nga pinapangaral ng mga alagad ay gospel of God's kingdom. Kaya yung kanilang gospel is believing in Jesus. Believe in Jesus. Pero dapat natin maintindihan mga kapatid, yung mensahe na bago din. Yung about believing, may pagbabago rin. Okay? Eto, ipakita ko sa inyo yung verse, Tingnan nyo, pakita ko sa inyo to, Believe in Jesus, yan ang tinuturo ng, totoo naman to. Kaso, ang problema sa mga born again ngayon, hindi nga tinapos yung Acts Hindi nga binabasa yung Acts, di nila alam na may transition. Dati, believe in Jesus, pero ngayon, meron talagang specific na believe in Jesus payment. Okay? Inuulit ko sa Book of Acts, aminado naman tayo, may mga verse naman, di ba? Believe in Jesus, you will be saved. Ang tanong, yung ba sa mga hentil? Sa mga Hudyo kasi, believe in Jesus. Di ba? Kaya tinan niyo yung mga sinasabi ni Christ, whoever believe in Him shall not perish but have eternal life. Sino kausap? Mga Hudyo. Kaya believe in Jesus. Etong problema, hindi binabasa nila yung believe in Jesus payment. May binayaran si Kristo eto sa krus. Okay?
Di nila binasa to eh. Ayun yung pag-uusapan naman natin ngayon, no? Tingnan nyo Sabi rito, no? Sapat ba na manampalataya ka kay Kristo na Diyos lang? O di kaya, kasi tingnan nyo, ang gospel ng mga alagad, si Kristo ay Diyos. Santo sa mga Hudyo. Si Jesus ay Kristo. Santo sa mga Hudyo. Pero yung pagkamatay ni Kristo, hindi pinangaral noon. Nung una. Oh. Wherein ang pinangaral ito ni Pablo. Dito tayo papasok ngayon. Sa ginawa niya. O di kaya doon sa ginawa niya ang kaligtasan. Okay? Saan? Sa ating mga hentil. Sabi to, halos lahat ng born again churches ngayon, pagiging Diyos lang ni Kristo ang tinuturo. Pero hindi nila tinuturo yung kanyang ginawa. Yung pagiging Diyos, pinapangaral yan sa mga Hudyo para maligtas sila sa kaharian ng langit, tanggapin nila si Kristo bilang kanilang hari. Pero sa ating mga hentil, mga ginawa, hindi ito tinuro sa mga simbahan ngayon. Never. Never nilang tinuturo yung finished work of Christ. May ginawa si Kristo para sa atin. Ayun yung isa-isay natin ngayon, ano. Tignan niyo, I will give you verses na nagpapatunay na ang finished work of Christ ang makakapagligtas, hindi yung pananampalataya lang kay Kristo. Sa ginawa niya tayo maliligtas, hindi doon sa paniniwala lamang sa Kanya. Kasi tignan niyo, no, ang mga tinuturo ng mga born again Christian ngayon, ano, lahat ng mga churches, mga kilala niyo mga churches, mga born again, JIL, CCF, Bread of Life, Word of Hope, Assemblies of God, Love of Christ, Jesus the Living Water, lahat ng mga Jesus, lahat ng mga born again, iisa-isa ang sinasabi, tanggapin ka mo si Kristo Jesus bilang tagapagligtas, bilang Panginoon at tagapagligtas. Saan sa Bible, saan sa New Testament yung mga kapatid, mga sabi-sabi? Hindi nagbabasa ng Biblia. Oh. Ngayon, i-correct natin. Gusto ko ang channel na to maging eye-opener sa lahat. Linawin natin kasi yung gospel. Ang labo kasi ng gospel nila eh. No? Okay, simulan natin dito. Acts is a transitional books. Diba? Nabago yung mensahe. Pagdating ng 13, eto na yung mensahe. Acts chapter 13:38. Sabi rito, no, dapat ninyong malaman, mga kapatid, na sa pamamagitan ni Jesus. Ano daw? Maliligtas ba? Hindi. Ay pinapangaral sa inyo ang kapatawaran ng kasalanan. Si Jesus ay nagpatawad ng ating kasalanan. Saan tayo naligtas? Sa kanyang ginawa na kapatawaran ng kasalanan. Yan ang specify na gospel. Okay. 39. At ang lahat ng sumampalataya sa kanya ay pinatawad na sa lahat ng pagkakasalang hindi na ipatawad sa inyo sa magitan ng pagtupad ng kautusan ni Moses. Mahalaga pala talaga yung kapatawaran ng kasalanan. Kasi paano ka maliligtas kung hindi mo piniliwanag sa tao kung paano siya pinatawad ni Kristo sa kanyang kasalanan? Eh yung kasalanan nga ang magbubulid sa iyo sa impyerno. Ang ibang simbahan yun, tinuturo, makipagrelasyon kay Kristo, relasyon. Basta nagmamahal ka kay Kristo, ligtas ka na, ay sus. Napunta ba si Kristo rito para makipagrelasyon? Oo, kasama yun, pero ang kaligtasan bang misyon ni Kristo ay relasyon? Oo. Mahalaga mga kapatid, yung ginawa ni Kristo, yung kapatawaran ng kasalanan, mahalaga po yun eh. Ito oh.
ay ipinapangaral sa inyo ang kapatawaran ng kasalanan. Eh? Napakahalaga ho niyan, yung kapatawaran ng kasalanan. Ito yun, no? Napakahalaga nito, itong picture na to. Oo, si Kristo ay Diyos, ito siya. Pero ang kaligtasan natin ay hindi sa kanyang pagka-Diyos, kundi sa kanyang ginawa. Ano tatanggapin mo kay Kristo? Oh, ano tatanggapin mo kay Kristo? Ano? Ito yung mensahe, yung krus, yung kanyang ginawa. Oh. Ano ngayon kung naging Diyos si Kristo, tao siya, nagsakatawang tao. Ano ngayon? Oh. Ang mahalaga ito, yung krus. Ito yung nagpapatawad. Yung mga born again ngayon, yung mga born again, no? JIL, Assemblies of God, mga pinagtuturo, puro pagka-Diyos lang ni Kristo eh. Ay, si Kristo eh, Diyos yan. Na nagsakatawang tao lang yan. Makikipagdebate pa yan sa mga ano, no? Pinagdedebatehan nila yun. Bakit nandun ba ang kaligtasan? Nandun? Ang kaligtasan nasa krus. Oh, I will give you another verse na nasa krus ang kaligtasan, hindi yung relasyon lang kay Kristo. Basa. Romans chapter 5. Verse 8 to 9. Ang problema, yung Roma na to, nasulat ni Apostol Pablo, hindi tinuturo sa simbahan. Saan busy ang mga born again ngayon, ang mga preacher? Puro pabida ang mga preacher. Ang kanilang preaching ay 5 purpose ng buhay. Worship, fellowship, discipleship, evangelism, ministry. Yan ang mga preaching nila. Paano maging mabuting tagapaglingkod? Ano ba ang mga tinuturo nila? Stewardship. Paano ingatan ang mga binibigay sa iyo ng Panginoon? Tayo'y katiwala lamang. O, di ba? Yan ang mga pinagtuturo nila, no? Hindi si Kristo ang bida, mga sarili nila, ministry nila ang bida. Oh. Alam niyo, I'm not against Ed Lapis, but tinan mo yung mga turo ni Ed Lapis, no? Puro okay naman, kaya nga lang nakakatulong, kaya nga lang minsan nakakaumay na yung puro sa tao eh. Hindi pinipreach sa linggo yung solusyon. Laging galit to mga pastor na to, galit na galit sa mga mga topic nila against do sa mga ginagawa ng tao. Tao makasalanan eh. Bakit kasalanan ang masturbation, 'di ba? Kung mga preaching, no? Ano mga preaching nila? Ang pagsisinungaling ba ay makapagliligtas? Puro ganun eh, no? Ano ba? Pera. Paano mag-ikapo? Oh. Paano magpabautismo? Ano ang halaga ng bautismo? Ano halaga ng iglesia? Yan ang mga topic sa simbahan, no? 5 dahilan para ikaw ay pagpalain ng Diyos. 40 steps how to pray. Diba? Paano manalangin? What is prayer? Puro ganun ang mga tinuturo. Diyos ko. Napakahalaga po ng kaligtasan. Bakit yun ang mga pinagtuturo nyo? Assemblies of God, mga born again, Pentecostal. Ako, born again din ako, pero hindi ako, perverted. Mga pinagtuturo tuwing linggo. Tinan mo tinan nyo, pag-aating kayo tuwing linggo, agaya nun, bata pa lang ako, no? Umaatin na ako sa simbahan namin, doon sa Assemblies of God, sa Jesus the Living Stone, no? Pangalanan ko na, mag-drop the name na ako. Biro mo sa umaga, sa sermonan ka ng nanay mo, magsisimba ka pa, puro ka family computer.
Magsipilyo ka na para mabango ang hininga mo. Nanay ko. O ikaw, magtimpla ng kape mo dyan. Na. Kasabang nagkakape ko, habang nag-aalmusal ako, ikaw Edwin. Ikaw Edwin na, ganda. Sa sermon ng kanang nanay mo, aga-aga. Sabi ko, sige na nga, makapag-church na nga para good condition. Pagdating sa church naman, sermonan ka naman ng pastor. Diyos ko. Sermon na nga sa bahay, sermon pa naman sa simbahan. Kayong mga makakasalanan. Kayong mga nagpa-family computer maghapon. Pinapatamaan pa ako ng pastor no? Kung na lang, bagitin yung pangalan ko Yung anak ng pastor dyan, si Edwin Francisco. Ay, sus. Wala kang time sa Panginoon. Puro kayo barkada. Alam nyo ba na yan ay gawang sanlibutan? Gawang sanlibutan yan. Di nyo mga kapatid, sermon na sa bahay, sermon pa sa eskwelahan, pati sa simbahan, sermon. Sa eskwelahan, ganun din, sermon din, di ba? Ano ba talaga role ng church? Manermon. Jesus. Ang mahalaga ho sa simbahan, dapat pinapangaral yung solusyon kung bakit ang tao makasalanan. Kaya mo sinesermonan ng tao kasi nga nagkakasala. Mapipigil mo ba magkasala yan? Hindi kaya ang solusyon dito ay yung paano mapawalang bisa ang iyong kasalanan sa umagitan sa Diyos? Kayong mga lalaki, kayo ay magbalik loob sa Panginoon, yung mga hindi nagsisimba dito. Yung mga nanonood ng bold. Dragon Ball pero Dragon Bold. Kayong mga nagmamasturbate dito. Diyos ko, Lord. Bakit, Pastor, hindi nyo ginagawa yon? Di rin nyo rin ginagawa yung mga binibintang nyo. Nawa, itong bidyong to, recording na to, makarating to sa lahat, Magising na kayo, Ayusin nyo yung sermon nyo. Pare-pareho tayong makakasalanan. Dapat ang solusyon dyan, yung ginawa ni Kristo. Ano ba ang ginawa ni Kristo? Pinatawad ang ating mga kasalanan. Yun ang solusyon. Hindi yung sisi kayo na sisi, ba't nagkakasala? Para mo sinasabi na, ikaw aso, wag kang tahol ng tahol. Di ka dapat tumatahol. Ay, Diyos ko. Natural sa asong tumatahol. Natural sa taong nagkakasala. Okay. So, ayan, meron pa, 1 Peter, si Pedro, na full grace na rin to 1 Peter chapter 3, verse 18. Sapagkat si Kristo na walang kasalanan ay namatay at nagdusa. Sa iba kayang version. Sapagkat si Kristo ay namatay para sa inyo. Namatay siya dahil sa kasalanan ng lahat, ang walang kasalanan para sa mga makasalanan. Upang iharap kayo sa Diyos. Siya'y namatay ayon sa laman at muling binuhay sa Espiritu. Bakit tayo para iharap sa Diyos? Kasi yung kamatayan niya, ang sino mamanampalataya sa Kanya pinatawad. At syempre, pag pinatawad at pinawalang sala ka na, banal ka na sa mata ng Diyos, wala ka ng kasalanan sa Diyos. Yun ang dahilan kung bakit sinabi ni Apostol Pedro dito na upang iharap kayo sa Diyos. So ang tanong, sapat ba naman ang palataya ka lang kay Jesus? Hindi. Dapat maintindihan mo na may ginawa siya sa iyo. Faith without the work of Christ is dead. Alam niyo sinasabi ni James, naniniwala ako na yun ang totoong sinasabi niya di ba? Faith without action is dead.
Ibig sabihin nun para sa akin, hindi ko naman sinasabi ninong tama. Ang sinasabi ron, faith without Christ action is dead. Patay ang pananampalatayang walang gawa ni Kristo. Okay? Bagamat ang konteksto ng faith without action is dead, itong sa mga discrimination yun eh. Pero pagdating sa salvation talaga, kailangan be specific for what you believe. And what you believe is what Christ done for you to believe. Oh. Ito pang verse, no? Hindi tinuturo to sa simbahan eh, no? Huling verse bago tayo matapos para magtanungan na tayo. 1 Corinthians, ito alam nito lahat. 1 Corinthians chapter 15, verse 1 hanggang 4. RTPB tayo. Mga kapatid, ngayon pinapaalala ko sa inyo ang magandang balitang ipinangaral ko sa inyo. Pinapaalala daw yung good news. Ito dapat ang pinapangaral yung good news. Iyan ang magandang balitang inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya. Pundasyon. Ito yung pinaka-foundation of our faith. Pag sinabing pundasyon, ito talaga yung faith. Ito talaga yung totoong pinananampalatayanan mo para ikaw ay maligtas. Bakit ko sinabing kaligtasan ng issue rito? Kasi sinabi sa verse 2, naligtas kayo. O, tingnan nyo na, kaligtasan ng context nito eh. Naligtas kayo sa pamamagitan daw ano daw? Nito. Anong nito to? Yung magandang balitang pinapangaral ko, pinapangaral ni Pablo sa inyo o sa atin. Naligtas tayo sa pamamagitan daw nito. Mga kapatid niyo to, no? This is we study the Bible. Kino-connect natin ang buong verses, hindi yung iisang verse lang tayo. Konektado 'yan. Parang bituka yan na konektado ang small intestine sa large intestine. Ganun din po rito 'yun. Oh, bulay-bulayin natin 'to, no? Ito yung dapat natin pinanampalatayanan eh. Kung matatag ninyong pinanghahawakan ang salitang pinangaral ko sa inyo. Ano yung pinangaral ko sa inyo? Yung magandang balita na kayo ay naligtas. Dahil kung hindi, walang kabuluhan ng inyong pananampalataya. Tingnan nyo, kung hindi nyo paniniwalaan ng gospel, nonsense ang inyong faith. Saan kayo nananampalataya? Oh. Ang pananampalataya po ay pananampalataya sa gospel. Na dahilan kung bakit tayo naligtas. Oh. This is how we understand 1 Corinthians 15:1 verse 4. Ay ano yun? Ano yung gospel na yun? Ano yung dapat natin panampalatayanan? Ito, sapagkat ibinigay ko sa inyo itong pinakamahalaga daw, pinaka-importanting katuruan. Pag sinabing pinakamahalagang at importanteng katuruan, ito dapat ang tinuturo. Tuwing linggo. Hindi yung how to be a successful Christian. Step 1, pray without ceasing. Step 2, worship the Lord with all your heart. Step 3, give tithes and offering. Step 4, love your enemies. And now you will be saved. Yun ang mga preaching nila, no? At sabi rito, no, ito lang ang nakikita niyong Bible verse na sinabing pinakamahalagang turo. So ano yung pinakamahalagang turo na ito? Si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan bilang katuparan ng sinasabi ng kasulatan, prophecy na noong pa si Kristo magiging deliverer.
Ang weapon na ginamit ni Kristo ay yung nasa krus. Tandaan nyo mga kapatid, hindi mo kayang idepensa ang sarili mo sa gera kung wala kang baril. Diba? Sana kita ng may gera, wala kang dalang sandata. Oh. So ano nagligtas sa'yo? Yung sandata, hindi ikaw. Kasi kung wala kang sandata, hindi ka makakasurvive. Diba? Hindi mananalo si Voltes 5 kung walang laser sword. Okay, mga nakaka-relate. Inuulit ko hindi mananalo si Voltes 5 kung walang laser sword. Hindi mananalo si Eugene kung walang ray gun. Okay? Hindi mananalo si Pacquiao kundi siya marunong sumuntok. So ano ibig ko sabihin dito? Hindi ka maliligtas ni Kristo kung hindi niya gagawin na mamatay siya sa krus. So ano magliligtas sa'yo? Si Kristo ba? Hindi, yung ginawa niya. Ganun lang po kasimple po yun. Yan ang special weapon ni Christ, yung kamatayan niya sa krus na dapat mong panampalatayanan upang ikaw ay maligtas. Ano pa ba yung mga weapon ni Christ? Si Christ ipinanganak sa birhen. Ibig sabihin, ang katawan niya, ang kanyang dugo, ang kanyang katawan, ay walang bahid na kasalanan. Yan pa yung kanyang special weapon. Saan uuwi lahat? Sa kanyang ginawa. Puro sa work of Christ ang kaligtasan. Oh. Ano pa ang kanyang ginawa na kanyang super weapon para tayo maligtas bilang katuparan doon ng kasulatan, di ba? Inilibing siya. Ibig sabihin, nakita rito na siya'y namatay dahil ang sabi sa Bible, kamatayan ng kabayaran ng kasalanan. At muling nabuhay sa ikatlong araw ayon din sa kasulatan. Walang kwentang kamatayan ni Kristo kung hindi siya nabuhay. Pero nung nabuhay siya, yun yung pag-asa natin, yung kanyang ginawa. Ngayon ang tanong, saan ka mananampalataya? Sa ginawa kay Kristo o sa ginawa ni Kristo? Kasi si Kristo, kung wala siyang ginawa, hindi niya tayo kayang iligtas. Walang kaligtasan kung walang gagawin si Kristo. Kaya ang panampalatayanan mo, yung kanyang ginawa. O, pinanganak si Jesus sa sabsaban. O, ano ngayon? Nabuhay si Kristo. O, ano ngayon? Yung ba makapagliligtas sa'yo? Nonsense. Diyos pa rin siya. O ano, maliligtas ka ba noon? Sa tingin ko, hindi. Pero, nung namatay siya sa krus, yun ang nagligtas sa'yo. Ngayon ang dapat mong panampalatayan dahil yun ang kabayaran ng iyong kasalanan. O. Sabi sa Bible, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya yung ginawa ni Kristo, yun ang nag-ano sa'yo, yung kanyang kamatayan para mabayaran ka. Dahilan upang ikay maligtas. Ngayon ang tanong, ano ang tamang gospel? Balik tayo dito. So anong tamang gospel? Believe in Jesus or believe in Jesus payment? Comment down below mga kapatid. Believe in Jesus or believe in Jesus payment? Salamat sa mga sumagot. Shoutout kay shoutout sa mga sumasagot. Kaya simula ngayon mga kapatid, please, pag nag-share kayo ng gospel, huwag naman Jesus, believe in Jesus, kundi what Jesus done. Yung mga tinatype nyong Jesus payment na yan ang ipaliwanag nyo, hindi yung believe in Jesus lang. Ang gulo ng gospel na yun eh. Amen po ba? Palakpakan natin ng Panginoon. Pumalakpak kayo nakaintindi. Pumalakpak po. Mula ngayon hindi na ganyan ang preaching nyo believe in Jesus, kundi believe in Jesus, what He's done or Jesus payment. Yan ay paliwanag nyo. Paano ba tayo naligtas? Diba, magsishare ka ng believer, no? Alam mo mga kapatid, merong isang Diyos na nagsakatawang tao para tayo bayaran ng ating kasalanan.
Kasi lahat tayo nagkasala. Wala, mahabang paliwanagan talaga. Kaya mga kapatid, pa mag-share tayo ng Word of God, mag-set tayo talaga ng oras sa kanila na pwedeng ipaliwanag ko sa iyo ang gospel. Hindi sapat yung yung ginawa ng mga ngaral kanina, no? That is not true gospel. At may warning si Pablo dyan, no? Ang sabi sa Galatians chapter 1 verse 8. Sabi rito, no, subalit parusahan nawa ng Diyos ang sino at maging kami o isang anghel man na mula sa langit na mangaral sa inyo ng magandang balita na iba sa pinapangaral namin. Sinabi namin sa inyo, inuulit ko, parusahan nawa ng Diyos ang sino mang nangangaral sa inyo ng magandang balita na naiba sa sinanggap ninyo. Biro mo, ang gospel ni Apostol Pablo, believe in Jesus payment. Pero ang pinapangaral mo, believe in Jesus lang, kulang. So ano yung sumpa doon? May sumpa yung kapatid, hindi naman ako may sabi nito eh. Basahin natin to sa isang magandang version, no? Good news, sabi, but even if we or an angel from heaven should preach to you a gospel that is different. Ang tanong, different ba yung gospel na believe in Jesus lang, tanggapin si Kristo tagapagligtas? Tanggapin mo si Kristo bilang yung tagapagligtas. Panginoon ang tagapagligtas, Panginoon. Saan sa Bible yung ganung gospel, no? Turo rin, ano yan, ang original, turo niya ni Eddie Villanueva eh. Hindi po ganyan ang gospel. Ang gospel po, yung sinabi ko kanina, pinag-usapan natin kanina, na si Jesus pinatawad ng ating mga kasalanan forever. Pag hindi ganyan ang gospel mo, ano sabi? From the one we preach to you, may be condemned to hell. We have said again, pag inulit, ibig sabihin importante, and now I say it again, inulit na naman. If anyone preaches to you the gospel that is different from the one you accepted, may he be condemned to hell. Gumising na kayo, mga JIL, Assemblies of God, mga taga-Love of Christ, mga taga-CCF, lahat ng mga born-again Christian na sinasabi nyo kayo mga born-again, ayusin nyo yung gospel nyo. Gospel. Ang gaya ng tinuturo ng Assemblies of God, no? Di ka pwede magpastor kapag hindi ka nag-speaking of tongues. Ano yun? Saan galing turo yun? Kailangan araw mag-speaking of tongues. Bakit ang speaking of tongues ba kanino ba yun? Yusin nyo nga yung gospel nyo. Sino pa ba? Maghirap ka daw. Magsakripisyo araw alang-alang kay Kristo. Sko. Okay mga kapatid, salamat sa mga nakinig. Sa mga nanonood sa YouTube channel, kung di nyo naiintindihan, panoorin nyo. Hindi aksidente kung ba't kayo nanonood dito. May dahilan ng Diyos. Panahon na para maitama ang ating gospel, maintindihan yung totoong gospel na kung saan ang mahalaga rito yung krus. Dito naging makapangyarihan si Kristo sa krus. Okay? Dito may silbi tayo rito sa kanyang ginawa. Voluntary niyang ginawa ito para magkaroon tayo ng tinatawag na benefit. May benefit. Wala tayong benefit kung ang kaligtasan mo ay relasyon lang kay Kristo. Okay? Wala. Ang benefit natin, yung kamatayan ni Kristo, yung kanyang ginawa. Yung kanyang ginawa ang importante, mga kapatid. Kasi kung ang importante rito ay si Kristo lang, hindi sana hindi lang siya namatay sa krus. Sabi na lang ni Kristo, maniwala lang kayo sa akin, ligtas na kayo. Ba't pa siya namatay sa krus? Tinan nyo nun, make sense, tinan nyo ha. Kung ang gospel natin ay maniwala kay Kristo, ba't pa namatay siya sa krus? Para saan? Kung sapat na pala yung ginawa ni Kristo na nabuhay lang siya sa daigdig, nagpagaling na may sakit, nangaral, nagturo sa mga Hudyo,
Hindi naman nagturo sa mga hentil, puro sa Hudyo lang siya nagturo. O, ano silbi nun? O, bakit namatay pa siya sa krus? May meaning, may dahilan ba't siya namatay sa krus. Yan ang kanyang kapangyarihan. Ang kapangyarihan ng lahat ng ginawa ni Kristo ay nasa krus. Yung mensahe ng krus na pinatawad ang ating mga kasalanan forever. Hebrew, last verse, sorry, may last verse pa pala ako. Hebrew chapter 10. At dahil sinunod niya ang kalooban ng Diyos, sino yung sumunod sa kalooban ng Diyos? Si Kristo. Ano daw yung ginawa niya? Tingnan nyo, ano? At dahil sinunod niya, gawa ni Kristo to eh. Laging works of Christ eh, oh. Works of Kristo. Ano yung pagsunod ni Kristo, works yan eh. Works niya. Ano daw? Tayo ginawang banal. May sinabi ba dyan na dahil si Kristo ay nabuhay, dahil siya ay Diyos, ginawa kang banal? Ganun ba? Hindi. Yung ginawa niya ang bida rito. At dahil sinunod niya, ano yung pagsunod na yun? Tayo ginawang banal ni Kristo Jesus. Sa pamamagitan ng minsan, ano yung ginawa niya? Yung minsan. Minsan lang niyang ginawa, ano yung sapat ng paghahandog sa kanyang sarili. Ito yung nagliligtas, yung inandog niya ang kanyang sarili, hindi yung believe in Jesus. Makipag-I love you-han ka lang kay Jesus, ligtas ka na. Pa-I love you ka pa, kala mo naman, totoong mahal mo si Kristo. Kaya ka lang naman nag-I love you kasi gusto mo lang maligtas. Yung mga kapatid, ang tao ipokrito. Walang totoo sa atin. Hindi tayo marunong magmahal kung tutuusin eh. Nagmamahalan tayo kasi may kailangan tayo. Aminin na natin mga kapatid, hindi ka sasama sa isang tao kung wala kang kailangan. Hindi mo sasama ng isang tao, hindi mo kakaibiganin ng isang tao kung wala kang kailangan. Walang totoong pag-ibig mga kapatid. Wala. Lahat meron tayong lagi may benefit. Kasi bakit? Ang tao ay makasalanan, ganun talaga. Wala ho tayong kakayanan magmahal. Na hindi kagaya ng ginawa ng Diyos na nagmahal sa atin, na wala naman siyang kailangan sa atin. Kung tutuusin nga, basahan tayo eh. Pero bakit tayo minahal ng Diyos? Bakit inialay ng kanyang buhay? May kailangan ba ang Diyos sa atin? Hindi man tayo kailangan ng Diyos kung tutuusin eh. Pero bakit niya ginawa yun? Kasi totoong mahal tayo ng Diyos. Pero tayo, sabi mo, mahal mo ang Diyos. Hello, hipokrito ka kapatid. Hypocrite. I love you kay Jesus. That's not true. Hindi mo kaya ang totoo magmahal. Ang totoo nagmamahal kay Kristo, nagbibigay ng buhay. Ba't kaya mo ba magbigay ng buhay? So ano dapat natin tanggapin? Tanggapin natin na tayo ay recipient lamang. Tanggapin natin yung ginawa ni Kristo. Tanggapin natin na wala tayong kakayanan abutin ng Diyos, bagkus tayo ang inabot ng Diyos. Ang Diyos ang nag-adjust. Sabi sa 12, ngunit si Kristo ay minsanan lamang naghandog para sa mga kasalanan. Tingnan nyo, no, ito yung kapangyarihan talaga ng kaligtasan at pagkatapos umupo siya sa kanan ng Diyos. Verse 14, sa makatuwid, sa umagitan lamang ng isang paghahandog ang kanyang ginawa. Puro gawa ni Kristo ang bida eh. May ginawa siya eh. Ganap, magpakailanman. Pinaging banal tayo ng Diyos magpakailanman. Bakit? Kasi sa kanyang paghahandog, sa kanyang ginawa, gawa ni Kristo ang kaligtasan. Hindi relasyon, hindi inuulit ko, gawa ni Kristo, hindi gawa mo. Gawa ni Kristo magliligtas, hindi relasyon lang kay Kristo. Gawa ni Kristo makapagliligtas, hindi yung tanggapin lang si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Walang ganon. Ang kaligtasan ay kanyang ginawa. Sino ang bida? Si Kristo na ating Panginoon. Kaya palakpakan natin yung ginawa ni Kristo. Yun ang dapat natin pinapalakpakan. It is the finished work of Christ. That's it. O sige, magtanungan na tayo. Maraming salamat po sa mga mga nakinig. Nawa malinaw sa atin 'to, no. Finished work of Christ ang kaligtasan, hindi yung believe in Christ. No. Finished work of Christ, not believe in Christ. Ang pananampalataya kay Kristo ay general terms,
wherein nananampalataya kay Kristo, then after that, believe what He's done for you. Maraming tao, kahit mga Muslim naniniwala kay Kristo, ano yung ligtas sila? Kahit nga demonyo naniniwala rin kay Kristo, ano ligtas ang demonyo? Hindi. Ang pananampalataya sa tinapos na gawa ni Kristo ang tunay na kaligtasan, hindi yung relasyon sa Diyos. Ngayon, kapag naligtas ka na, to follow na yung relasyon sa Diyos. O kapag na kay Kristo ka na, doon na mabubuo yung relasyon mo sa Diyos. Ang relasyon mo sa Diyos ay bunga ng iyong kaligtasan, hindi yun ang kaligtasan. Ang pagtanggap mo kay Kristo bilang Panginoon tagapagligtas, na kagaya ng sinasabi nyo, hindi yan ang kaligtasan, kundi yan ay bunga, puro bunga po yan, bunga, bunga. Saan tayo magsisimula? Sa gawa ni Kristo, pananampalataya sa gawa ni Kristo. Then, pagtanggap kay Kristo, relasyon kay Kristo ang follow. Doon po yung tamang tamang chronological order, hindi yung nauna yung relasyon kay Kristo, maniwala kay Kristo. Ano yun? Okay, siguro okay na to mga kapatid. Nasabi ko nang gusto kong sabihin sa araw na ito, sa ating year end. Pwede na magtanong yung iba. Type nyo lang po yung salitang charito, then I will go ahead and... Sige, si Al Milagroso Dionisio. Go ahead, sir. Go ahead, Al. Pwede na po kayong magsalita at magtanong. Hello? Hello po. Hello, Pastor, narinig po ako. Hindi ko kasi alam kung ano pipindutin ko sa ano. Bira kasi kung magtanong. Sige po, naririnig po namin kayo, kapatid. Pastor. Pastor, kung totoo siya, wala naman ako masyadong tanong kasi medyo parang klaro na rin naman yung mga turo mo sa akin. Tanong ko lang, Pastor, medyo hindi naman ako naguguluhan. Medyo gusto ko lang mas maging klaro. Yung about sa Pastor? Yung sinasabi ni Pablo po, di ba, di ba, Romans to Philemon po, di ba, yun po yung para sa atin po, di ba, Pastor? Oo naman. Apo, kasi Pastor, meron po siya nababanggit, di ko alam kung sa Romans po yun, na nagbabanggit pa rin po siya about sa law, sa kautusan. Medyo, lang po, hindi naman ako siya naguguluhan, gusto ko lang pa rin po, parang maging klaro po, 100% po sa akin. Naku, marami yan, kapatid. Di ko Oo alam. nga po, Pastor, Meron ka bang specific na verse, kapatid? Kasi kailangan mayroon tayong Bible verse Pag sa Pastor, mga... Katulad po nung example niyo about sa blossom, parang pag may binabanggit si Pablo na kautusan, parang wag nating gawing Pastor, na parang yung parang binagay niya Pastor, yung parang blossom, tinanong niyo pa yata kay Mrs. niyo na parang bakit magkaka-blossom dito sa ganitong lugar kung hindi naman nag-aano dito. Anong blossom? Yung Pastor, parang naturo niyo po yun Bakit magkakaroon ng taglagas dito? Wala naman tayo sa lugar ng taglagas. Ibig sabihin parang si Paul po may binabanggit na law, pero wala naman, kumbaga parang hindi naman po tayo sakop ng law. Parang ang ibig po yata sabihin doon hindi siya literal na law. Parang ganun po yata, Pastor. Kautusan. Kasi pag sinabing kautusan, Opo, Pastor. sa New Testament na sinasabi ni Pablo, kasi palibasa nga, si Pablo ay Hudyo. Hudyo. Opo. Kaya ang example niya kautusan. Kasi ano ba ang laman ng kautusan? 'Di ba ang kautusan ay pagsunod sa Diyos? Opo. 'Di ba? 'Di ba ano ba tinuturo ng kautusan? Kailangan mong sumunod sa Diyos para ikaw ay pagpalain, para ikaw ay maligtas sa pamamagitan ng pagpatay ng tupa, ano pa. So ibig sabihin, kapatid, kung lahat ng example ng kautusan, ibig sabihin nun ay yung human performance para maabot mo ang Diyos. Meron kang dapat gawin para matuwa ang Diyos sa iyo o ganon. Yun ang laman ng Pastor, dahil sa Hudyo siya? Ganun po ba? Hindi. Example niya lang yon na ang kautusan kasi walang ginawa yan kundi mag-perform. Ipamukha sa atin na. Ma-perform yung dapat mong gawin para sa Diyos. Wherein, tayo naman na hindi ganun. Ang kaligtasan kasi natin ay base dun sa
pananampalataya kay Kristo kasi hindi Mm. naman natin kayang sumunod sa kautusan. Mm. Hindi natin kayang sundin yung yung kalooban yung inuutos ng Diyos para tayo maligtas. Tsaka pangatlo, Oo, tayong Pastor. mga hentil, wala naman Wala pong kautusan, ano, Pastor? wala. Malaya Ah, tayo. Ang mahalaga sa atin, kinahabagalan tayo ng Diyos. Ngayon, mm. para kahabagan ka ng Diyos, panampalataya naman yung ginawa ni Mhm. Kristo, dun ka kakahabagan ng Diyos. Pero hanggat hindi mo pinananampalatayanan yung ginawa ni Kristo, yung poot ng Diyos na nanatili sa'yo. Ganun po yung kapatid. Oo po, Pastor. Kasi Pastor, meron po kami siyang sinesharean about sa grace, full grace nga po, na medyo may alam din. Lagi pong pinupukol sa akin na si Pablo nga nag-uutos na pangkuutosan na yung maganda. Parang ganun po ba? Parang binabalik po sa akin yung kumbaga, Walang nasa grace na tayo, bakit pinupukol mo yung yung low, parang ganun po. Kasi nga si Pablo po minsan Pastor, mayroong nga siyang turong about law, parang walang ganun tinuturo si Pablo. Actually, si Pablo, sinusuka nga niya ang law Mhm, Basa opo, tayo. opo. Mm. Romans chapter 7, verse 8. Sabi rito, no? Ngunit dahil sa kautusan ng loob ko, pinuko ng kasalanan Mhm. at ang uri ng kasakaiman sapagkat walang Mhm. kasalanan kung walang Walang kautusan. kautusan. Opo, Pastor. At kung babasahin mo dito, nilalait niyang kautusan, no? Sabi dito, no, kaya nga banal ang kautusan at ang bawat usos banal matuwid. Ang ibig sabihin nito ay nagdulot pa sa akin ng kamatayan ng mabuting bagay. Hindi niya kaya. Nangyari ito upang may pakita ko anong kasalanan at ang upang mahayag sa magitan daw ng kautusan. Na ang kasalanan ay talaga napakasama. Alam natin ang kautusan ay spiritual, ngunit ako'y makalapan at maalipin. Ibig sabihin, sinasabi ni Pablo dito na hindi compatible sa atin ang kautusan kasi hindi natin kayang sumunod. Mhm. Hindi natin kaya. Ibig Okay. sabihin, Pastor, yung mga binabanggit ng kautusan, hindi po yun yung law of Moses. Hindi. Mhm. Alam mo kapatid, payo ko sa'yo para hindi ka nako-confuse. Basahin mo maigi. Hindi, Pastor, hindi po ako confused. Kumbaga, para may ma-explain din po ako sa mga nagtatanong sa akin. Kasi Oo. klaro naman po sa akin yan. Kaso Sige, nga lang. ganito ang sabihin mo sa kanila, magbasa sila ng Biblia. Kasi halatang hindi sila nagbabasa ng Biblia. Opo. Mhm. Ganun lang yung kapatid. Kasi tingnan mo yung mga tinasabi nila sa'yo, puro wala sa Bible Opo. Kaya yan ang sabihin mo sa kanila, kapatid, pag may binibigay na verse sila, no, sa'yo, tanong mo lagi, saan sa Bible yun? Lagi ka magtatanong, saan sa Bible yun? Kasi mahalaga kasi yung bago sila mag-comment, pakita muna nila yung yung saan sa Bible yung sinasabi Opo. nila. Kapag wala sa Bible nun, doon mo sabihin na dapat sa Biblia lang tayo bumabase, hindi doon sa mga sabi-sabi. Kasi pag karamihan kasi ngayon sabi-sabi lang wala sa Bible Puro sabi-sabi ang mga tinuturo ngayon ng ibang mga ligaw. Mhm. Mm. Apo, yun na, Pastor. Naklaro naman po. Baga parang medyo, hindi naman po ako naguguluhan. Gusto ko lang din maging matibay din po yung about sa yung mga sinasabi ni Pablo about nga sa law. Pero medyo parang intido ko naman po yun. Gusto ko lang po marinig din po sa inyo na parang tama rin po ba, parang pares po ba tayo ng parang sinasabi. Pero tama naman, Pastor. Salamat po. Medyo mas naliwanagan po ako. Okay. Sige, Thank you po, Pastor. Thank you po. Sige, kapatid, God bless. Thank you. Salamat po, Pastor. Okay, so 9:43 p.m. Para sa mga lahat, no, lahat na nakikinig, dapat depende tayo kung ano yung sinasabi ng Biblia. Pag may nagtanong sa inyo, tanong nyo, saan sa Bible? Saan sa Bible sinasabi mo? Bible ba yan? Bigay ka ng verse. Tapos pag nagbigay ng verse, basahin nyo by context, hindi yung maniniwala kayo kagad sa isang verse lang. Mga kapatid, napakahalaga ho talaga ng properly skilled ka sa salita ng Diyos. Kahit na hindi ka na mag-aaral ng Bible school common sense lang paggamitin mo, no? Nagbigay sila ng verse, basahin mo by its context. Kasi yung mga yan, kadalasan yan, kagaya ng mga nag-aaral kay Eli Soriano, kagaya ni Eli Soriano, dampot-dampot verse yung mga yan, no? Halimaw yan halimaw yung mga yan sa mga dampot-dampot verse, out of context. Ang weapon nyo ho dyan, hermeneutics. Ang madali ho niyan. Basahin mo by its context, ano yung sinasabi. Yung sinasabi ba ng verse 14, ano yung sinabi ng 13, ano yung sinabi ng 12, 9, 8 hanggang pababa, at yung katuloy, 15, pataas. Context, ang salita ho kasi ng Diyos ay context, hindi po yan iisang verse lang. Na-invento lang yung verse na yan, 15th century. Pero ang totoong Bible ho talaga sa Greek,
Wala akong chapter, walang verse yan. Binabasa yan ng mga alagad by buong sulat. Kaya kung magbabasa ka ng sulat ng mga apostol, talagang sulat mula sa simula, hindi yung lang, dampot-dampot lang tayo ng mga talata. Marami naliligaw dyan dampot-dampot talata. Lalo na yung mga mga taga MCGI, ganyan ang mga turo nila eh. Mahilig sila magdampot-dampot verse. Marami naniniwala, buti nga sumalangit nawa si Eli Soriano pero ewan ko lang kasi ang pananampalataya niya by works eh. Ewan ko lang pero kasi sa totoo lang, ayun, total wala na naman yan. Ano yun huwag na magbago na kayo mga taga-MCGI, magbago kayo ng doktrina nyo. Basahin nyo yung Biblia by context, hindi yung dampot-dampot verse. Pero bahala kayo kung hindi kayo makikinig sa amin, bahala kayo. Sa Judgment Day na lang tayo magkita-kita, tinan natin kung saan kayo pupulutin, no? Okay. Sige, magtanong yung iba. Wait lang Sige, si Bella Luz, go ahead po. Wait lang. Bella Luz, go ahead po. Hello po, good evening po. Good evening po. Sige po, Hello pwede na po po. tayo magtanong. Opo. Opo. Naririnig na po, Pastor. Okay po. Pastor, yung tanong ko lang po, yung napakinggan ko po kasi yung nyo, yung sa YouTube nyo, yung lisensya ba yung patuloy pong yung grace po ba ay lisensya para patuloy pong magkasala? And then nabanggit niyo po doon, Pastor, na pagdating po ng Bema Judgment, yung mga good works po natin, meron siyang reward. Tama po ba, Pastor? Opo. Opo. Yung tanong ko po dun, Pastor, is paano po kung yung isang tao po nasa nasa perverted gospel siya. Tapos gumagawa naman po sila ng mabuti. May reward din po ba sila? Ayun lang po, Pastor. Thank you. Okay. So, yung kaligtasan po, sanan nyo po yung mga kapatid, ang reward po, yan lang po yung para sa mga ligtas. Okay. Yung mga naligtas na. Tingnan nyo, ang buhay Okay. Kristiyano, tingnan nyo, ang kapatid, ang buhay Kristiyano, ganito eh. Nung nanampalataya ka sa tinapos na gawa ni Kristo, naligtas ka na. Okay? So, lahat ng mabubuting gawa mo ay counted yun, hindi sa buhay na ito, kundi sa eternity. Pero pagpapalain ka rin pa rin ng Diyos dahil sa ginawa ni Kristo. Kaya nga yung mga pagpapala na gawa na nangyayari sa atin, bunga yan ng gawa ni Kristo, hindi yan bunga ng gawa natin. Kasi marami mga Kristiyano nananaginip ng gising, akala nila na kaya sila pinagpapala dahil kasi ako sumusunod ako nagsisimba ako kaya nagpe-prayer ako, ang haba ng prayer ko 48 hours. Yun ang mga nila na pinagmamalaki nila kung ba sila binibless, ganon. Hindi. It is not by our good works kung why we are blessed, kundi tayo pinagpala dahil sa ginawa ni Kristo. Pabor yun. At lahat ng mga Kristiyano, pantay-pantay. We have the same faith, we have the same tawag dito na pagpapala ng Diyos. Pero pagdating sa good works natin, yung mga nagagawa natin mabuti, binababayaran din ng Diyos yan. Hindi rito, sa eternity. Ito yung tinatawag na magiging buhay mo sa eternity na yung mga nagawa mo mabuti, bibilangin ng Diyos yun para ikaw ay mabigyan ng magandang buhay sa eternity. Tandaan mo natin mga kapatid, di ba sabi ni Kristo, huwag kayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa dahil may naninirang kalawang at may nagmagnanakaw. Sa halip, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Yung pala, yung pag-iimpok pala na yun by its context ay good works sa ating mabubuting gawa. So, tinan nyo, saan ka nakakita na pinagpalat, pinaburan ka na dahil kay Kristo, naligtas ka na, libre ang kaligtasan, at yung mabubuting gawa mo, babayaran. Balang araw. Gaano kalaki ang mansion mo sa langit, sa eternity. Malalaman nyo ito sa Katapusan ng Mundo, part 16 natin, makikita nyo rin kung gaano kahalaga ang good works. Malalaman nyo mga kapatid, sa New Heaven and New Earth, sa eternity,
malalaman nyo na kailangan pala akong gumawa ng mabuti kasi ito yung magiging kapalaran ko sa eternity. Doon yung malalaman talaga. Lahat naman tayo ligtas na sa eternity. Kaya nga lang iba yung special pardon ng mga taong maraming rewards na natanggap. Kasi ang silbi nito sa eternity Di ba? So, tapusin nyo yung katapusan ng Mundo series natin. Malapit na yon, first week of January, nawa. At yun. So, ngayon, ang tanong, yung mga perverted. Ang tanong ba, kayo nga sumagot, yung mga perverted ba ligtas? Oh. Sabi-sabi kanina, di ba? Galatians, pag mali ang gospel, go to hell. Oh. Paano sila magkakaroon ng reward kung nasa hell sila? So hindi ang ano po talaga, ang rewards po ay para lamang po yan, exclusive lang po yan sa mga naligtas. Okay. So yun lamang po sagot ko doon, kapatid na Bella. Okay po, Pastor, malinaw po. Nakakalungkot lang po kasi dahil marami po akong mga kaibigan na nasa perverted gospel po sila. Oo. Pray for them. Sabi naman sa Akse na manampalataya ka yung sambay na maliligtas. So may paboran Diyos sa iyo, panalangin mo na lang sila. Wala ka na magagawa doon na kung ayaw nilang makinig sa iyo. Ang mahalaga, panalangin mo sila, papaboran ka ng Diyos, antayin mo yung tamang oras, maliligtas din yung mga yan. Okay po, Pastor. Thank you po. Okay po, salamat. Okay, 9:52 PM, isang tanong lang, no? Ayoko ng reward, ang pinaka-importante sa akin ay kaligtasan ko para hindi mapahamak sempre. Sayang kapatid. Balang araw maiintindihan nyo rin na mahalaga ang reward sa eternity. Kasi tayo no, gusto lang natin maligtas no? Bakit? Intindihan ko kayo. Kaya nga lang kasi mga kapatid, maiintindihan nyo rin balang araw na, sana pala, no? Naging mabuti ako sa kapwa ko nung nasa lupa pa ako. Hindi sana ganito sana ako ka-common ngayon sa langit. Okay. Okay, so go ahead na po tayo, no? Secret na yung malalaman niyo yan sa part 16 natin. Next na magtatanong, ang problema, hindi natin alam kung ano yung reward na yun. Sa part 16, malalaman nyo. Magkukumahog kayong gumawa ng mabuti pag natapos nyo yung part 16. Okay, so Marcelino, lalaki naman, no? Marcelino Tabyong, pwede na po kayo magtanong, sir. Yes po, charity reading po, Pastor. Hello po, good evening. Ayun po. Ang tanong ko lang po sa may 1 Corinthians chapter 7, bali 17 to 24 po, Pastor. Ano po ba yung ibig sabihin ni Pablo dyan na magpatuloy sa dating kalagayan sa buhay? Basahin natin. Verse 17 hanggang saan, kapatid? Apo, hanggang 24 po. Basahin po natin wait lang. Mamuhay ang bawat isa ayon sa pinagkalob sa kanya ng Panginoon. At magpatuloy sa dati niyang kalagayan nung siya'y tawagin ng Diyos. Ito ang tinuturo ko sa iglesia. Ibig sabihin magpatuloy, life must goes on. Ibig sabihin niya, mamuhay ang bawat isa ayon sa pinagkalob sa kanya ng Panginoon. O ayon sa yung pinagkalob ng Panginoon. Ano ba yung mga pinagkalob ng Diyos sa iyo? Okay? Kaya, tingnan natin by context. Wait lamang po Okay, mute ko muna kayong lahat. Wait lang Okay, manatili ang bawat isa sa basahin nga natin. Kung ang isang lalaki ay tuli na nang siya ay tawagin ng Diyos, huwag niyang alisin ang kanyang palatandaan ng kanyang pagiging tuli at
At kung hindi man tuli ay siyang tawagin, huwag na siyang mag-asam ng magpatuli pa. Ikausap dito ni Pablo, iba siguro ang pinapatamaan ni Pablo dito, mga Hudyo na under the law na naging Christian. Ngayon hindi na kayo under the law, kaya sinabi dito na magpatuloy kayo sa dati niyang kalagayan ng siya'y tawagin ng Diyos. Ibig sabihin nun, manatili ka na malaya. Walang problema dyan sa magpatuloy. Di ba kahit kanina naman sinasabi natin to, kapatid na-born again ka na, tuloy lang. Magpatuloy lang kayo sa paggawa ng mabuti. Wala naman nagbago, ang nabago lang yung pananaw nyo. Yun siya sabi ni Pablo dito. Tapos at itinuturo ko sa lahat ng iglesia. Lahat pala, tinuturo nyo pala to sa lahat ng churches. Kung ang isang lalaki ay tuli na, ganito na lang kung ang isang lalaki ay Hudyo, na siya'y tawagin ng Diyos, huwag niyang alisin ang mga palatandaan ng kanyang pagiging Hudyo. Tuli kasi is Hudyo. Okay? Tandaan niyo idiomatic expression, ito ay metaphor. Pag sinabing tuli, Hudyo. At kung hindi naman siya Hudyo, na siya tawagin, huwag na siya mag-asam pa na magpatuli pa o yung kultura, yung under the law. Ganito na lang uli. Kung isang lalaki ay namumuhay sa kautusan ng siya'y tawagin ng Diyos, huwag na niyang alisin ang kanyang palatandaan ng kanyang pagiging tuli. Sige na nga, gawin na nga natin itong literal. Ang tuli ho kasi, ito'y kaugalian ng mga Hudyo. Okay. Pero silang ginagawa doon sa kanilang, alam nyo na yun, bata pa lang sila. Sa kanila, may religious Sa kaugalian ng mga Hudyo, ang pagtutuli po ay may religious, significant to. Sa kanila to Sa atin naman kasi wala naman to Kaya lang naman tayo nagpapatuli, tayo mga lalaki, para nang sa ganoon, alam nyo na yun. So, pang lang to, kaya tayo nagpapatuli dahil tayo mga lalaki ay for medical purpose. Pero sa kanila may meaning. Okay, sa kanila may meaning to. Nang siya'y tawagin ng Diyos, huwag na niyang alisin ang kanyang mga palatandaan na siya'y tuli. At sa mga hindi naman tuli, nang siya'y tawagin, huwag niyo na siyang mag-asa na magpatuli pa. Kahit na hindi na siya magpatuli. Hindi naman require yun huwag na siyang sumunod doon. Pwedeng hindi. So, ang essence ng pangangaral ni Pablo dito ay kalayaan Yun yun, magpatuloy sa dati niyang kalagayan. Huwag na yung mga matuli na, huwag na magpatuloy. Mga tuli, magpatuloy. Sabihin, life must goes on. Patuloy lang kayo. Kaya tinan niyo pagdating ng 19, hindi mahalaga kung isang taong tuli o hindi. So, balit ang mahalaga ay pagsunod sa mga utos ng Diyos. Yung utos ng Diyos dito ay hindi makapagliligtas, kundi sumusunod ka lang sa utos ng Diyos. Ang tanong, tinan nyo nabanggit dito yung pagsunod sa utos ng Diyos. Yan Edwin, kailangan mo sumunod sa utos ng Diyos. Utos daw ng Diyos. Oo, ang tanong, ang issue ba rito, kaligtasan? Hindi naman manatili ang bawat isa sa katutubong kalagayan ng isang buhay na siyang tawagin ng Diyos. Nasaan ang kaligtasan dyan? Yung sinasabi yung pagsunod sa Diyos dito, sumunod ka sa Diyos. Lahat naman tayo sumusunod sa Diyos Tayo ba hindi sumusunod sa Diyos? Tayo mga nasa Paul Gray? Sumusunod tayo Yung pagsunod sa utos ng Diyos dito ay bunga ng iyong kaligtasan, hindi wala naman sinasabing salvation diyan. So, hindi porke may ganyan kaligtasan na, wala naman sinasabing kaligtasan dito, yung pinag-uusapan dito buhay. Verse 20, manatiling bawat isa sa katutubong kalagayan niya sa buhay na siya'y tawagin ng Diyos. Tingnan nyo, pinapayuhan ni Pablo mga taga-Korinto na relax lang kayo, wala na kayong dapat gawin, baguhin. Manatili ang bawat isa sa katutubong kalagayan sa buhay na siya'y tawagin ng Diyos. Relax lang kayo. Yun ang sinasabi ni Pablo dito sabi sa 21, ikaw ba isang alipin, tawagin ka ng Diyos, huwag mong intindihin yun. So, balit kung may pagkakataon na maging isang malaya, samantalahin mo. Wala, mga kapatid. Puro pangangaralan to ni Pablo sa mga taong nanampalataya kay Kristo, ano man yung kalagayan nyo. Patuloy lang kayo. Yan po yung mensahe nito.
Kaya kapatid, no, yan po yung mensahe po ng verse na yan, kapatid. Walang kinalaman sa kaligtasan, walang kinalaman kung sa ano. May kinalaman lang po ito sa mga taong nanampalataya kay Kristo na nagkaroon ng pagbabago ng buhay o transformation ng buhay, patuloy lang po. Parang sinasabi ni Pablo na patuloy lang kayo. Ganun lang po kasimple itong sulat na ito. So kapatid, sa tingin ko, nasagot ko po ang iyong tanong. Ay, thank you po, Pastor. At malinaw na po. Medyo na-distract na po ako kasi continuous ko po hanggang doon sa may 26. Alam mo kung may Kasi parang iisa rin ang mensahe niya. Manatili sa kanyang dating kalagayan. Basahin natin, dahil sa matinding kahirapan sa kasalukay, inaakala ko mabuti pa sa isang tao na manatili sa kanyang kalagayan. Ano yung manatili sa kanyang kalagayan? Diba? Malinaw ba yun kung ano yung manatili sa kanyang kalagayan? O ano, example niya ito, ikaw ba isang lalaki may asawa na? Huwag ka na makipag-iwalay. Wala ka pa bang asawa? Huwag mong... Kapatid kasi dapat ito binabasa mo by context para maintindihan mo. Hindi ka dapat magpaka-stress dito sa sinasabing manatili sa kanyang kalagayan. Huwag kang mag-focus doon sa word. Huwag kang mag-focus doon sa sinasabi. Mag-focus ka doon sa pinakamensahe ng buong chapter. Kasi karamihan sa mga tinuturo kasi sa atin, nagpo-focus tayo doon sa salita eh. May sinabi lang na utos, kaligtasan na. May sinabi lang na ganito. Huwag tayo mag-focus dyan. Mag-focus tayo kung ano yung mensahe ng buong context. Ibig sabihin nito, no, kagaya nito, no, ikaw ba isang lalaki may asawa na? O huwag ka na mag-iwalay. Wala ka pa bang asawa? Huwag mo nang mag-hangarin. O ibig sabihin, magpatuloy ka pa rin. Ibig sabihin, manatili ka sa iyong kalagayan. Wala ka nang umunang pahirapan ng sarili mo. Yun ang sinasabi dito. Halimbawa, kapatid, no, bigyan kita ng example. Nung hindi ka pa nabuborn again, hindi ka pa nagiging Christian, wait nga lang Nung hindi ka pa nagiging Christian, hindi ka pa nabuborn again noon, ano ka? Ano ka ba? Ano ba sitwasyon mo? Halimbawa, ang sitwasyon mo ay may asawa ka. May asawa ka na tapos meron ka pang isang asawa. Ganon. Tapos nagkahiwalay kayo. Tapos ngayon ang kinakasama mong asawa ay hindi kayo kasal. O halimbawa, gano'n, may kinakasama kang asawa na hindi mo kasal. Naborn again ka bigla. Nung naborn again ka bigla, ang mapapayo ko sa iyo, paano yun, Edwin, namumuhay yata ako sa kasalanan kasi kinakasama ko ngayon ay hindi kami kasal. Teka muna, manatili ka dyan. Relax ka lang. Total, pinatawad na naman ni Kristo ang kasalanan mo. Yung nangyari sa iyo ngayon, at least, relax ka lang, manatili ka dyan. Ito po yung sinasabi ni Pablo. Ganun po yung ibig sabihin ng buong context na to. Huwag po kayo mag-focus sa isang salita, mag-focus po kayo sa buong context, mga kapatid, pa nagbabasa ko kayo ng Bible. Kasi tinuro sa atin ni Soriano, salita, ito nasulat, ganito. Ito yung sinasabi, no? Huwag ka na mag-asawa, utos daw, utos. Bakit wala ka bang asawa? Huwag mo na hangarin magka-asawa. Sasabihin naman ni Soriano, utos yan, utos. Di po ganun ang pagbabasa ng Biblia, mga kapatid. Relax lang kayo sa pagbabasa ng Biblia. Basahin nyo ba yung context, yung mensahe. Strict to the meaning, not to the word. Okay? Parang sinasabi ni Ed Lapis. Mag-focus kayo doon sa meaning, hindi doon sa salita lang. Porque may sinabing ganito, makukonfuse na kayo. So tingin ko, kapatid, yun po yung the best kong sagot sa tanong mo, kapatid, no? Para hindi ka malito, basahin mo pa siya ng buong context. Ayaw po, Pastor. Maraming salamat po. At nalinawan na po ako. Okay po, okay lang. Okay lang po. Thank you po. Okay po. Maraming salamat din po, kapatid na Marcelino. Salamat po sa mga matin ngayong gabi, no? Maraming salamat po. Happy New Year po sa lahat. At huwag na kayo mag-New Year's resolution. Wala rin mangyayari rin yun. Yung mga gustong tumalon na lang kayo. Yung mga gustong tumangkad, no? So, bala na kayo. De, joke lang. Okay, so maraming salamat sa inyong lahat. Happy New Year po.
Happy New Year, Pastor. Happy New Year sa lahat. New Year po sa lahat. Maraming salamat Happy po. New Year, Thank Happy you New Year po. sa Happy New Year. lahat. New Year. God bless. New Year. Sa Diyos, makasabi po ako. Okay, so manigong bagong taon po sa inyong lahat. Mahal na mahal ko po kayong lahat mga kapatid. See you next year po or sa January, kailan yun? January 4. See you next year po.